kasi 100 watts to. O ngayon, pag i-plug mo to sa bahay, naka-centralize naman to, nakakabawas naman, yan o, 1,397. Oh, 1,368. Parang mga 30 watts ang naitulong niya. So, itong mga ganito pala na device, may tinatawag kasi itong coil, pinipwersa niya yung pag-init. Kaya ang electrical engineer natin, gumawa sila ng para lang sa heating, sa plancha, sa rice cooker, at sa water kettle katulad niyan. Pag mga heating, dito mo siya isaksak. Bakit? Para, ang gagawin kasi dito, hindi siya basta niya painitin bigla. Kaya kung titingnan natin, hanggang uminit siya, so dahan-dahan lang, yan o. O, di ba kanina 1,4? 658 na lang. O, di ba? O kaya pag nagpaandar ka pa ng ilaw, nagbukas ka pa ng electric fan, o ilan lang ang konsumo mo? 210 lang. O, umiinit, tama? Umiinit, ang ilaw, ganyan, yung electric fan, ganyan kalakas. Pero, ang mangyari, pag wala siyang device, itong konsumo niya, 3. 1.5. Anong gusto mo? 1.5 o 210? Diba? So, palakpakan po natin yan. Yes! So, ganun lang kasimple. How it works, okay. Ipapakita pa natin gano'ng kalakas po ang kettle. O, ito po siya. Walang device. Tingnan niyo po yung kontador. Pwede nyo videohan. O, bilis, di ba? O, bibilang tayo. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, 9 bago siya makarating dito. O, lagyan natin dito. Pag dito siya nilagay, o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O, 17 siya. Kanina 9. O, palakpakan po natin yan. So, ganyan kaganda po yung product natin. Bumagal kasi. So, kasi mababa lang ang consumption niya, 58 lang. Tama. O, di ba? Ayan. So, ngayon, kahit hindi kayong magaling, Magaling ang product. may magaling tayong product, may dimukit ka kasi. Eh, kahit sabihin mo, naku, tong papaya to, taba-taba mo, hindi man